Nahinga ni RR Enriquez ng komento ang dalawang kilalang dating PBA players na sina Rico Meyerhofer at JJ Helterbrand, kaugnay sa kontrobersyal na NCAA player. Ang NCAA player na ito ay walang iba kundi si John Amores na umano'y nanuntok ng ilan sa mga nakalaban nila mula sa College of St. Benel. Bilang mga kuya raw ng mga ito, nagbigay payo sila kay Amores lalo na at nagsisimula pa lang ito sa pag-abot ng pangarap niya bilang isang profesional na basketballista. Ayon sa dalawa, nararapat lamang na bigyan pa ng pagkakataon si Amores na magbago para sa pag-abot ng profesyong tinatahak niya. Sa pinakabagong vlog ni RR Enriquez, nahingan niya ng komento ang mga respetadong PBA players na sina Rico Meyerhofer at JJ Helterbrand patungkol sa kontrobersyal na panununtok umano ng NCAA player na si John Amores. Well, I feel bad for the kid. I feel bad for you. Kasi we don't know what he's going through. In a game, when it's intense like that, our emotions sometimes get the best of us. You know, that, like I said, it's happened to you, it's happened to me many times. Everyone. But at the same time, you can't lose control like that. Very unfortunate incident. Pero sa akin, sana mabigyan siya ng second chance. He's still young, he's got his whole future ahead of him. Ang daming galit sa kanya. I mean, of course, hindi naman kasi tama yung ginawa. Pinayuhan ng dalawa si Amores lalo na at nalaman nilang hindi ito ang unang beses na nagawa nito ang manakit sa court. Mali yung turo sa kanya. Puro or emotions niya na yun. Well, kasi sa basketball, yun nga sabi James Blanco, diba, sa pag-artista may ano sa basketball, dahil physical sport yan. Nabanggit din nilang hindi kasi ito ang unang beses na nagawa ni Amores na manakit sa loob ng court, bagay na dapat matulungan siya pagdating sa pagkontrol ng kanyang temper. Ngayon, kung hindi mo makahandle yung emotion, hindi para sa'yo yung basketball. Okay? So, sa side ni Amores, I'm sure PNCCN niya yung ginawa. Kasi, from what I heard, affected din yung scholarship niya. Affected din yung... He got kicked out of the school. Yeah, affected yung school niya, affected yung future niya. Pinagsisisihan niya yan. Kaya nga may sinasabi yung mga tao nasa huli yung pagsisisihan. But on my side, I think kung ako yung masusunod, I will still give him a chance to prove his worth. To prove na kaya niyang i-handle yung emotions niya. Dahil there's no way, kahit sino sa atin, kahit commissioner ka, kahit may-ari ka ng team, wala kang karapatan tanggalin yung future ng isang tao. Kung ang pangarap niya is maging professional basketball player, give him a chance. Pero Pinayuhan din nila ito bilang mga kuya pagdating sa basketball gayong ang tinatahak nitong landas ay patungong PBA. Kaya niya pakita niya na he's very sorry for what he did. Kasi bro, just naman anong professional team na kukuha sa'yo? Kung ganyan ang ugali mo, wala ka pa sa PBA, tapos ganyan ka. So it's very mahirap na situation para sa kanya. kung mapapanood ni Amores to, it is sad. I mean, sa side namin, lalo kami. Kasi ang nangyayari ngayon, kaming mga ex-pro na, parang kuya-kuyahan mo na kami. Na ikaw yung college player na nangangarap kang maging professional basketball player. There's no doubt, pangarap mo yan. Kaya ka nga nagpa-basketball, kaya ka nagsusumikap, kaya ka nagpa-practice everyday with your teammates sa school mo, sa team mo, is maabot mo yung maabot namin. And sa side namin, kuya-kuyahan mo kami. Tutulungan ka namin maabot yung pangarap mo. Dahil ito nga yung club namin, yung PBA Moto Club namin. Gusto namin, magiging role model kami. So yung ginawa mo, hindi yan role model. But kung ako nga tatanungin sa mga taong bayan, huwag natin i-judge yung bata for just one mistake. Sabi mo, twice na nangyari. We will not judge you, but kailangan mo i-prove yung sarili. Yun talaga, dahil I think maybe he should give like a public apology, showing he really regrets what he did, and prove to the basketball community na he's gonna find a way na maayos yung temper niya, therapy or counseling, I don't know. alam mo may sanction na sa kanya na binan na siya indefinitely. Ang suggestion ko sa'yo, Amores, i-take mo lahat ng punishment, but never give up on your dream. Tama. Kung pangarap mo pa rin talaga maging basketball player, push through. Lahat ng mga bash, lahat ng mga negative, i-absorb mo. Patunayan mo sa lahat ng mga tao na I will push through, kaya ko to. And syempre, sa future na gusto mo i-push through yung pangarap mo, ayusin mo. Huwag mo na ulitin yan dahil second chance din. Pagka inulit mo ulit, baka wala na, strike 3 ka na, out ka na. I mean, sayang.
For example, nasa NCAA ka na, hindi lahat nakakaabot ka dyan. Alam natin yan, nakalaban namin yung Mavs. Ang pangarap ng Mavs ay yung nalalagayan mo. They want to be in your position. Exactly, yung Mavs, di ba? Yung pinalaban natin. Pangarap nila yung naabot mo na. Andiyan ka na eh. Kung bibigyan ka ng second chance, and then i-absorb mo nga yung ban, i-prove mo sa lahat ng tao, and then pakinggan mo si JJ dahil syempre, former MVP na to eh. Lahat ng sasabihin niya, makes sense. And amazing. So, Amore, stay amazing ka lang.